Si Cotto, Peter C. din yun, Peter C. Viberman. Yun nga yun yung unang gamit ko ng mga Peter C. Cross of Viberman. Talagang doon ko nakita na nag-excel talaga yung pairing na yun. Kaya si Cotto actually, champion dapat siya ng Apari. Kaya lang, na-jump hole ako champion siya dapat. Kaso yung Lofman ko, kaya tinawag na Cotto pala yun. Ang history pala nito ganito. Nung time na yon, laban ni Pacquiao tsaka ni Cotto. Sunday yun nanood kami dun sa baba, nag-live stream kami. Karera ng Apari, November something yun Ang nag-aabang lang sa taas, yung Lofman ko. Then yung Lofman ko, bigla-biglang bumaba. Sabi niya, may ibon na tayo. Takbo ako sa taas. Pagkita ko, bandy clock pa gamit nung time na yun, 2008, 2009 2009. Bandy clock pa kami noon. Pagkita ko, ang naipunch niya, yung ibon na galing sa karera nung last week. Sabi ko, hindi natin hindi natin kinarera ngayon yan. Sabi niya, ang karera niya, yan yung last week. May goma pa rin. Pinunch niya. Tapos sakto, biglang pumapalakpak tong kapitbahay ko. Kasi nasa loob nga kami ng kulungan, turo ng turo sa akin. Yung pala, meron na akong 2 ibon sa taas, yun na yun, si Cotto. Pinapasok namin, pagpasok, pinunch ko, pero alam ko na, ma-DQ, pero dapat champion. Kasi, sa oras niya, kaya kung makikita niyo resulta ni Cotto sa nung 2009, si Cotto nandun sa pinakailalim na 700 ang speed niya. Pero dapat champion siya ng Apari. Kaya actually hindi ako nagpangalan ng Cotto sa kanya Si Ome ang nagpangalan ng Cotto sa kanya Sabi niya, pangalanan natin to si Cotto kasi bakit? Natalo ka dahil kay Cotto. Kaya yun ang istorya naman ni Cotto. Si Solo MMFC naman kasi ay product ng ang father niya is yung Victor Lim na galing kay nasirang paring Bong Zaragoza. Actually, nung first time kong mag-acquire sa kanya ng Victor Lim, nasilip ko yung tatay ni Solo nandun sa pinakaibabaw na napakaliit lang ng kulungan niya. Pagtingin ko ganun, sumilip yung tatay ni Solo sa akin. Tumilip, pero pagkita ko parang kuminang yung mata niya Nakita ko, ang kinang-kinang ng mata niya. Pagsilip, nakatingin sa akin ganun. Sabi ko kay paring Bong, pwede ba ako to? Ito ang kukunin ko. Sabi niya, ang galing mo naman pumili. Yun ang sinabi niya sa akin. Sabi ko, may handshake ko sa mga ganyan Parang pagtingin niya sa akin kanina, parang may senyas sa akin Sabi ko sa kanya, sige, pinauwi niya sa akin. Nung pagka-breed ko noon, pinair ko doon sa Peter C. Viberman ko, nag-produce agad. Siya yung si Solo MMFC. Actually, 100 plus ang live nun 100, hindi ko matanda, 120 o 130 ang live nun. Nag-iisang live ko lang yun sa South, sa MMFC. Then, nung naklak ko siya, talagang tontuwa ako dahil next day is mass Talagang walang halos lahat ng club halos walang nag-clock nun. Kaya tontuwa ako nung nag-clock siya. 9 plus na siya kinabukasan nung nag-clock. Si Aura naman, ang line naman ni Aura, sa side naman nila Bulag. Si Bulag is pure Peters yun. Yung line ni 4x4 cross O76 ni Peter, dinevelop ko yun. Nag-produce ako noon, yung si 4x4 cross O76, meron ako na-produce na 6 na magkakapatid. Yung 6 na magkakapatid na yon, nag-produce lahat ng superset winner. Kaya ganun kagaling talaga yung linyada ni Bulag. Yan yung masasabi ko na linyada ko na talagang nagpo-produce sa akin ng napakaraming superset winner. Yung line ni Bulag. Si Bulag actually is lolo ni Aura, lolo ni Biyaya. Halos lahat ng mga kahit si Solo MMFC, lolo niya sa mother side si Bulag. Kaya mostly talagang ibon ko na nananalo. Pag tinrace mo yung lolo niya, yung pinakanununo niya, makikita mo doon yung line ni Bulag. Doon ko talaga dinevelop lahat. Kaya halos lahat ng winner, makikita mo sa bloodline, meron line ni Bulag.
Ang turo kasi dati nung time ni si Peter, nung kinaka-acquire kami, tinanong ko rin si Peter, 1 week na para sa cancer, 1 week na ganit, 1 week na para sa respiratory, upper and lower, ganun. Pero lately, hindi ko na ginawa yun eh. Talagang kasi kayo marami ng gamot eh. Meron ng 5-in-1, meron ng 4-in-1, lahat na. Basta ako, inaano ko na lang, make sure na talagang condition lang yung ibon. Bago ko isalang, meron akong mga gamot na binibigay, which is yung common na mga pamplashing na antibiotics, then make sure lang talaga na healthy sila. Kaya kung makikita mo sa baba, ang dami kong ibon. Sa akin, ang ginagawa ko na lang, kung sino yung condition during that time, yun yung ginagamit ko. Halimbawa, meron akong ibon na paborito, pero wala siya sa kondisyon ng time na gagamitin, kung hindi mo siya gagamitin. Sa next na lang siya. Sa dami ng ibon ko sa baba, kung ano na lang yung mag-kondisyon na mahawakan ko, yun na lang ang ginagamit ko. Kasi halos isa lang naman din ang linyada nila eh. Kaya hindi na ako namimili. Basta, ito, kondisyon, gamit na to. Ito, sige nito. Pero meron pa rin naman ako talaga ng mga paboritong pair. Kaya lang, kung wala talaga sa kondisyon, hindi ko muna sinasalang. Sa eyesight, hindi ako particular eh. Actually, tumitingin ako ng eye sign, pero eye sign lang ng ibon ko. Yung meron akong ibon na gusto na halimbawa yung lahi nila ganito, yung golden pair, yung lahi ni ganito, gusto ko yung ang eye niya is yung medyo pearl eye or something ganon. Pero sasabihin mo yung particular na ito ipares mo sa yellow eye or hindi. Minsan, parehong pearl eye, pinagpapares ko. Parehong yellow eye, pinagpapares ko. Wala ako sa yung eye sign na sinasabi ko is yung eye sign lang ng ibon ko na kabisado ko. Yun lang ang ginagawa ko. Ang paborito ko lang talaga yung sa mata ng, lalo na sa breeder, yung sobrang kapal na iris. Yun lang ang gustong-gusto ko. Pagka nakita ko ang ibon na gano'n, sobrang kapal ng iris, yan. Sa akin, parang mas kampante ako sa kanya, parang ganun. Yes, sa breeding, common talaga gumagamit ako ng pellet. Hindi para sa inakay eh. Para sa akin yung pellet, para doon sa mga breeder eh. Kasi ang pellet ko, ibinibigay ko after kong mabigay na yung yung mixture nila. Yung mixture na naibigay na sa kanila after na magsubo, bibigyan ko naman sila ng pellet. Kasi pag busog na ang mga sisiw mo, bibigyan mo naman ng pagkain yung breeder mo para at least hindi bumagsak ang katawan. Kaya nga dyan sa akin minsan 3 rounds, 4 rounds, makita mo bilog na bilog pa rin yung ibon eh. Hindi nagbabago ang katawan. Kasi nga nasusuportahan ko sila ng pellet. Yung most na gamit ko na pellet is yung platinum ng Thunderbird. Yun ang talaga nakagawian ko na ever since. Yun ang gamit ko eh. Hindi no, pagka unang pakain is yung feeds niya muna, yung breeder mix na ginagamit ko, papakain mo yon. Makikita mo, after na maubos yon at nakapagsubo na yung mga breeder, that's the time bigyan mo naman yung pellet. Lagyan mo ng konti ng pellet yung pakainan nila. Kakainin naman ng breeder yon, pero yung iba, naisusubo pa rin yon, pero may ibang breeder na hindi na. Alam na nila na para sa kanila na yon.